بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Unang-una, pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pag-umpisa po natin ng ating pag-aaral ng wikang Arabi, inshallah, sa araw na ito, mag-umpisa po tayo na kilalanin ang mga letra ng wikang Arabic. Okay? Kikilalanin po natin ang bawat letra ng wikang Arabic. So ngayon po, inshallah, kukunin po natin ang 7 letra. Okay? Para po hindi po mabigla, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na wala pang alam talaga na magbasa ng wikang Arabic. So, ginawa po natin itong video na ito para po sa pangkalahatan, inshallah. Sa mga kapatid po natin na meron ng kaalaman ukol sa bagay na ito, alam na nilang magbasa, ay kaunting pasensya po at inshallah, ang inyong mga mag-aaral, ang inyong mga classmate na iba ay kung hindi po natin gagawin ito ay mahihirapan po sila. Okay? So, inshallah mag-umpisa po tayo dito sa sabi po natin na ang wikang Arabi ay mayroong 28 letra. Yung mga iba nagsasabi na mayroong 29 na letra kasi isinama nila dito yung tinatawag na Hamza. Okay? Sinama nila yung Hamza. Okay? So, kaya dito, may dagdag silang Hamza doon. Yung maliit na, yung parang letrang S na nakasulat. Okay? So, yun po yung tinatawag na Hamza. Inshallah, makilala nyo din siya kung ano ba yung itsura niya. Pero dito, kung titingnan po natin yung Hamza na tinatawag, ay babalik po siya sa letrang Alif. Okay? Dito po, sa letrang Alif, babalik siya dyan. Yung Hamza. Kaya, ang basa rin sa kanya ay walang pagkakaiba. Ganun din. Wala silang pagkakaiba. Okay? So, yung Hamza, babalik din dyan sa Alif. Kaya, ang total talaga ay 28 na letra. Okay? So, dito po sa pag-aaral natin, inshallah, ay isasama na po natin dito yung kung saan hinuhugot itong mga letrang ito, kung saan nanggagaling ang mga letrang ito sa ating bunganga, pangkabuuan, okay? Kung saan siya galing dyan, sa dila, o kaya sa ilong, sa bunganga, o kaya sa lalamunan. So, inshallah, makilala po natin yung mga tinatawag nating makharijul huruf. So, para rin po ito sa para yung iba malaman nila kung saan talaga ito nanggagaling, para inshallah maging tulong po ito para mas matutunan nating paano basahin ang mga letra ng Arabic. At ganun din po, ito ay makakatulong din inshallah sa inyong pagbabasa ng banal na Quran, kasi nga ang pagbabasa ng banal na Quran ay nababase rin po ito sa mga makharijul huruf na tinatawag, kung saan nanggagaling yung mga o kaya pinanghugutan ng mga letra ng wikang Arabi. Okay? So, dito po mga kapatid, ang unang letra ng wikang Arabi ay tinatawag nating alif. Okay? So, ang alif mga kapatid ay sa katunayan, ito po ay nanggagaling talaga dito sa bandang lalamunan natin. Doon sa pinakadulo nito. Okay? Dito. Sa pinakadulo. A. Kung mapapansin po ninyo, dito po nanggagaling yung alif. Okay? So, ang pagbigkas po ng alif ay syempre binubuksan natin yung
bunganga natin para lumabas yung letrang alif. A. A. Binubuksan natin yung bunganga natin. Alif. Okay? Yan po ang letrang alif. Kung titignan po natin kung saan ito nanggagaling, titignan po natin sa dito, mga kapatid. Makikita ninyo dito, okay? Sa ating lalamunan, yung pinakadulo nito, okay? So wala pa po dito. So kasi nga putol ito, okay? So ito ay ano lang paglalarawan, okay? So dito banda sa lalamunan, okay? Sa ibaba pa. Sa ibaba pa dito, okay? Sa ibaba ng naka-drawing dito, okay? Diyan, sa ibaba niya. Ibabang lalamunan, okay? So mag-ingat po kayo, baka kagating kayo ng ano na ito, ng ngipin, okay? So inshallah paglalarawan lang ito para mas maintindihan niyo kung saan siya nanggagaling, okay? So ang alif dito po siya nanggagaling, okay? So pangalawang letra, okay? Pangalawang letra ay yung letrang ba. Ito po, yung letrang ba. Yan. Letrang ba. Okay? Pag binibigkas po natin ang letrang ba, ay kung saan po ito nanggagaling ay dito po ito sa bandang bibig natin, okay? Sa harapan, okay? So, kung mapapansin nyo kapag binanggit ang ba, okay, ba na magkadikit po na yung bibig mo tapos binubuka mo, doon nanggagaling yung letrang ba. Okay? Doon po nanggagaling ang letrang ba sa iyong dalawang bibig. Okay? Taas at saka baba. Na tinatakip mo ito tapos binubuksan mo at doon mo nabibigkas ang letrang ba. Okay? Titignan po natin dito sa image natin inshallah. Okay? Dito po makikita ninyo yung sabi natin yung alif, okay? Dito po yung alif, okay? Nakasulat dyan hamza, pero yan po ay dito yung alif, okay? Tapos, yung ba naman dito sa ating bibig, okay? Yung dalawang bibig natin, nakatakip yan. Tapos, pag binibigkas natin ang ba, bumubuka ang bibig natin. Yan. Yan po galing ang ba. Okay? Ang sunod na letra natin ay, inshallah, ang letrang ta. So, mapapansin po ninyo, letrang ta. Okay? So, mapapansin po ninyo yung letrang ta ay halos kaparehas din ng ba. Ano po yung pagkakaiba ng ba at saka ta? Okay? So, ang ba ay meron po siyang tuldok sa ibaba. Samantalang ang ta ay meron po siyang dalawang tuldok sa itaas. Pero yung itsura niya, magkaparehas lang, makapapansin ninyo. Ang pagkakaiba lang nila, yung ba mayroong tuldok na isa sa ibaba, yung ta naman ay mayroong tuldok na dalawa sa itaas. Yan po yung pagkakaiba nila. So, saan po nanggagaling ang ta? So, dito po nanggagaling ang ta. So, tignan po natin doon sa image kung saan nanggagaling. Okay? Dito po nanggagaling yung ta. Okay? So, paano nangyayari yun? Yung ta. Okay? Yun po yung ta. Mapapansin niyo doon sa ilalim. Okay? So, i-explain po natin sa 3D para mas maging malinaw sa inyo. Dito po yung ta. Ito pong dulo ng dila ay ididikit po ninyo doon sa ilalim ng dito. Sa ilalim ng o likod ng ngipin sa unahan. Sa itaas. Okay? So ito ididikit mo doon sa ilalim.
ta. So, doon po lumalabas yung ta, yung letrang ta. Yan. Yung dulo nito, ididikit mo doon sa ilalim ng o likod ng iyong ngipin, doon sa harapan ng iyong ngipin. Okay? Yung dila mo, ididikit mo doon. So, doon lumalabas yung ta. Okay? So, malinaw po yun, mga kapatid. So, ang sunod na letra ay yung letrang tinatawag na sa. Ito. Letrang sa. Yan po, yung letrang sa. Yan. Yan po yung sumunod na letra sa ta. Ang mapapansin po ninyo, yung sa, ta, at saka ba, halos magkakaparehas po ng itsura nila. Ano po yung pagkakaiba nila? Yung sa ay mayroon pong tatlong tuldok sa taas. Pansin nyo, 1, 2, 3. Samantalang yung ta ay mayroon siyang dalawang tuldok at yung ba naman ay mayroong isang tuldok sa ibaba. Okay? So, ito po yung ba, ito naman yung ta, ito naman yung sa. Sa. So, mapapansin ninyo yung sa, binibigkas natin na, kumbaga yung hangin ay pinapalabas po natin. Okay? Pinapalabas po natin yung hangin. At, explain po natin kung paano lumalabas yun. Inshallah. Dito sa ating 3D. Okay. Yan. So, dito, sa itong dulo ng dila natin ay medyo ilalabas po natin dito sa ngipin. Okay? Ididikit po natin ito doon sa ibabaw ng ating, okay? Ibig sabihin, ibaba ng ating ngipin doon sa itaas. Ito. Diba? Ito, yung dulo ng dila ay ididikit mo rin doon sa, ipapatong mo doon sa itaas ng iyong ngipin. Okay? Medyo nakalabas po. Makikita nyo, yung dila mo, dito sa itaas ng iyong ngipin, sa ibabaw. Sa. Yan po. Okay? So, nandyan po yung letrang sa. Okay? Ngayon naman po ay yung letrang jim. Okay? Ito po yung itsura ng letrang jim. Ganyan po yung itsura niya. Kung mapapansin po ninyo, ay meron po siyang tuldok doon sa pinakagitna nito. Okay? Yan po ang jim. Okay? So, ang jim po ay kapag kinukuha po natin kung saan ito nanggagaling, ay mapapansin po natin na ito ay titignan po natin siya. Yan po siya nanggagaling doon sa itaas. Okay? Ang mangyayari po dyan, yung dila po natin doon sa pinakagitna nito ay ididikit po natin doon sa taas. Okay? Yung dila natin sa gitna nito, ididikit natin sa itaas. So, yun po yung doon po lalabas yung jib. So, tignan po natin sa ano. Okay? So, dito, bali dito po sa gitna ng dila mo, ay ididikit mo siya sa itaas, doon sa ngalangala. Okay? Doon sa itaas. So, doon po lalabas ang jib. Letrang jim. No? Jim. Jim. So, yung gitna nito, ididikit mo doon sa itaas, doon lalabas ang letrang jim. Okay? Yun po ang letrang jim. Ngayon po, ay dadako tayo sa sunod na letra. Sa letrang ha. Yan po ang letrang ha. Okay? Yan po yung itsura niya. Kung mapapansin po ninyo yung letrang ha at saka yung sinundan niyang letrang jim, ay yung letrang ha po ay wala po siyang tuldok. Okay? Yan po yung pagkakaiba nila. Yung letrang ha, wala po siyang tuldok. So, ang ha
Kung titignan natin, ito po ay nanggagaling dito sa bandang lalamunan natin. So, tignan po natin yung letrang ha. Ito po yung letrang ha. Okay, yan po yung lalamunan. So, dito po nanggagaling yung letrang ha. So, mapapansin nyo, ha. So, hindi po ito kinukuha dito sa bunganga natin. Bagkus dito sa ating lalamunan. Sa gitna niya, wasat, na tinatawag wasat. Okay? Yan po yung letrang ha. So, dito po kinukuha ang letrang ha. Okay? Yan po yung letrang ha. Ngayon po ay yung susunod na letra, ito naman yung letrang kha. Okay? Kung mapapansin nyo, kha, ganyan po yung pagbigkas ng letra. Kha, 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 yan. So, ang pagkakasulat dito, makikita ninyo na ang kha ay mayroon po siyang tuldok sa itaas. Yan po ang kha. Okay? Yan po ang kha. So, ang kaibahan nito, sa mga sumunod sa kanya, yung kha, yung sa taas ang tuldok niya, yung ha naman, ha, ay walang tuldok. Yung jim naman ay mayroong tuldok sa dito sa ibaba niya, gitna na tinatawag, okay? O kaya gitna. Okay? O kaya ibaba ng pagkakasulat nito sa itaas niya, okay? So yan po ang mga letra na nakuha natin ngayon, okay? So ang kha, bago tayo kung saan ba nanggagaling ito, yung kha, titignan natin. So, dito po siya nanggagaling, okay? Sa itaas. Okay? Sa bandang lalamunan na siya, pero doon sa bungad lang, hindi doon sa ilalim. Okay? Okay, meron siyang, so, kumbaga yung lalamunan natin na hati sa tatlo, meron yung tinatawag na aksa, yung pinakailalim niya, okay? Meron yung tinatawag na wasat, yung gitna, at mayroong tinatawag na adna, yun yung pinakabungad. Okay? Doon po nanggagaling ang letrang kha. Kha. Kumbaga, parang ang ano mo dito ay yung lalamunan mo medyo parang sinisikipan mo siya sa bandang itaas at doon lumalabas ang kha. Okay? Doon po lumalabas ang kha. Okay? Kumbaga, kung titignan natin sa okay, sa 3D niya. So, dito po, makikita ninyo sa 3D. Okay? So, ito po yung lalamunan natin, di ba? So, dito sa pinakabungad dito. Dito lumalabas ang letrang kha. Okay? Dito po sa banda. So, yan po mga kapatid. Inshallah ay naway naging malinaw ito sa inyo. Babasahin natin ulit. Yung pagkilala natin dito sa mga letra ng wikang Arabi na 7 na nakuha natin ngayon. Unang-una, alif. Okay, yung diretso na yan, pababa. Alif. Okay. Tapos sunod, ba. Okay, may tuldok sa ibaba. Tapos ta, may tuldok na 2 sa itaas. Tapos sa, may tuldok na 3 sa itaas. Okay. Tapos jim, mayroon siyang tuldok sa ibaba o kaya gitna na tinatawag. Tapos ha. Okay. Tapos wala siyang tuldok, yung ha. Tapos kha, mayroon siyang tuldok sa itaas. So, inshallah, yan po yung nakuha natin ngayong araw. At kung mayroon po kayong mga katanungan, mga kapatid, ay pwede po kayong magtanong sa ating group. At ganun din, nais natin sa ating mga kapatid na sa pag-aaral nila, na maisulat nila ito, yung alif hanggang kha. Okay? At ganun din, i-practice ninyo yung sarili ninyo na mabasa ang mga letrang ito. Okay? Mabasa ninyo ang letrang ito mula alif hanggang kha. Paulit-ulit lang po. Kailangan po talaga yan. Yung paulit-ulit nating pagbabasa upang sa ganon, maisaulo po natin kahit na wala na pong sulat dito sa ibaba, maisaulo natin ang bawat letra ng wikang Arabi. Napakahalaga po nito. So, yung pagsusulat, sabi natin, napakahalaga rin.
kailangan po ninyong isulat ang mga ito. Ganun din, maisaulo ninyo yung tamang pagbasa ng mga letrang ito. So hanggang dito na lamang mga kapatid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.